Mga kapuso, nakakalungkot po ang sunod-sunod na mga insidente ng karahasan sa loob ng paaralan. Noong nakaraang linggo, dalawang magkahiwalay na insidente ng pag-atake gamit ang patalim ang naiulat sa Cavite City at sa General Trias, Cavite. At nito ngang Lunes, 3 po ang nasawi habang nasa 20 ang sugatan sa pamamaril ng dalawang menor de edad sa loob mismo ng paaralan sa Tacloban City. Ayon sa PNP, pag-aari ng tiyahin na pulis ng 14 anyos na estudyante ang ginamit niyang baril habang nakarehistro naman sa isang security agency sa Cebu City ang isa pang baril. Dahil menor de edad ang mga sangkot, nabuhay tuloy ang usapin tungkol sa pagpapababa ng age of criminal liability ng mga kabataan. Iba-iba ang opinyon ng ating mga kapuso dyan. Okay, sangayon ako dun. Kasi kung mga kabataan ngayon, kahit na minor de edad, 10 years old, 8 years old, nakakagawa na ng ganyan. Hindi. Kasi at 10 years old, madali pa sila masway eh. So I think hindi mo masasabi na alam na nila yung ginagawa nila. Sangayon ako. Kasi pabataan yung gumagawa ng krimen. Hintayin mo pa na umidad yung bata, baka lumala pa. I'm not considering na maibaba yung age sa 10 years old. Kailangan natin gabayan yung mga bata ngayon. Pero ano nga ba talaga ang sinasabi ng kasalukuyang batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gary. Ang tanong ng bayan, hindi nga ba makukulong kapag menor de edad ang gumawa ng krimen? Well, ayon sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang mga batang may edad 15 anyos pababa ay exempted sa criminal liability. Pero hindi po ito nangangahulugan na wala nang magiging aksyon laban sa kanila dahil malamang ay isa sa ilalim sila sa mga intervention program ng pamahalaan. Ito ay maaaring counseling, education at rehabilitation na naglalayong gabayan at ituwid ang kanilang pag-uugali. At kung ang kanilang ginawa ay isang serious o heinous crime, halimbawa nga ito yung mga murder, mga drug cases na 12 years or more ang penalty, serious illegal detention na namatay ang biktima or arson, wala ngang kulong pero mandatory na ipalalagay sila sa bahay pag-asa or sa juvenile detention facility ang bata. Samantala, para sa mga batang between 15 at 18 years of age, tutukuyin ng mga otoridad kung sila ay kumilos ng may discernment. Ang discernment ay tumutukoy sa kakayahan ng bata na maunawaan ang tama at mali at kung ano nga ang kanyang ginawa at ang mga posibleng consequences nito. Kung mapapatunayan na kumilos siya ng may discernment, maaari siyang managot at humarap sa criminal liability. Ang pagtukoy kung ang isang bata ay kumilos ng may discernment ay karaniwang isinasagawa sa tulong ng mga social worker ng DSWD bilang bahagi ng proseso ng investigasyon at pagsusuri ng kaso. Kung 15 to 18 years of age at may discernment at gumawa ng isang heinous or serious crime, magkakaroon ng paglilitis pero hindi naman ilalagay sa bilibid kasama ng matatandang preso kung mahatulang guilty. Kasi alam nyo na, baka mas mapasama lamang ang bata kapag isinama sa tinatawag nating mga hardened criminals. Suspended ang sentence pero malamang ay ilalagay nga sa bahay pag-asa o isang special youth facility dahil ang aim pa rin ng ating batas ay rehabilitation ng mga may murang edad. Kapag siya ay umabot na ng edad na 21 years old, susuriin ulit ng korte kung successful ang rehabilitation at reformation ng child in conflict with the law. Kung ang sagot ay hindi, incorrigible pala, ayaw sumunod, ayaw mag-cooperate sa mga efforts na ma-reform at ma-rehabilitate siya, lifted ang suspension ng kanyang sentensya at hahatulan with finality. After, sa kanya isa-serve ang kanyang sentence for the crime of murder, halimbawa, with a mitigating circumstance of minority. Ano naman ang pananagutan ng mga magulang o guardian ng mga sangkot na menor de edad, pati yung tiyahin na polis kung saan umano nakuha ang barel?
Well, kapag isang minor de edad ay exempted sa criminal liability, hindi ito nangangahulugan na wala nang mananagot sa naging krimen, especially in so far as the civil liability is concerned o yung tinatawag nating damages o danyos. Dahil nangyari ang insidente sa paaralan, maaaring managot ang paaralan dito kung naganap dahil sa kapabayaan o kakulangan sa pangangalaga. At other times, ang mga magulang usually ang mananagot sa civil liability na dapat pananagutan dahil sa pagkakamali ng mga anak. Sa madaling salita, ang sinumang nagkulang sa kanilang tungkulin na magbigay ng wastong pangangalaga at pag-iingat sa isang menor de edad ay maaaring papanagutin sa mga pinsalang naidulot ng krimen. At yung tiyahin na polis, kailangan din suriin ang dahilan kung bakit nga ba nakuha ang barel na naka-issue sa kanya. Magkakaroon siya ng posibleng administrative, civil at criminal liability dahil dito. Kailangan tingnan kung may matinding pagpapabaya na humantong sa pagkamatay ng mga inosenteng estudyante. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.